Paano ba to? Siyempre, congratulations first and foremost. Balita ko lahat na benta na. Opo. With the help of our very supportive friends na gusto rin tumulong sa charity. Natulungan nila akong mabenta to. So, nakapag-raise na po tayo ng more than 200 million for the building of our Sampaloc Dialysis and Diagnostic Center. Ano yung mga sentimental car dito sa collection mo? Tulad yung Bentley na mention mo, yung car no? Actually, yun ang pinaka-sentimental car dyan. Iniisip ko kung gusto ko siyang i-keep or ibebenta ko kasi wala na yung father ko. That's one of his dream cars eh. And yun yung ni-request niya na sana pa-close? Sige. Yun yung isa sa mga ni-request niya sa akin na sana bilhin ko raw, but nung na-order ko na, sadly, he passed away. But inisip ko kung i-keep ko for sentimental purposes or ibebenta ko. And I know, mas magiging proud siya pag binenta ko to kasi mas maraming matutulungan. And of course, para saan ulit ito? This is for the building of the Sampaloc Dialysis and Diagnostic Center. So, yun nga, yung tatay ko, before he died, dinialysis din talaga siya. Sabi na ng kotse mo? May iba pa namang natira. May iba pang natira. Sinasabi nila SB, no? Kasi nga parang pagka ganito na madami kang binibenta, syempre i-issuean ka, sabihin ba't mo binibenta? Buti sinabi mo for the dialysis pala. This is not for me. Hindi para ako makaipon kasi I've been giving back more than 10 years. We've been helping others for more than 10 years na. Ito po, dagdag lang. Meron na tayong mga SB mobile clinics, complete with laboratory equipments, X-ray, ECG, ultrasound. Meron tayong SB mobile butika na umiikot everyday para magbigay ng gamot sa mga kababayan natin. Ito po, dagdag lang para matayuan natin yung iba't ibang mga lugar natin sa Maynila. Unang-una, syempre, Sampaloc kung saan ako lumaki, ng Dialysis and Diagnostic Center para libre. Ulitin ko po, libreng paggamot, pagpa-check up, pagpa-laboratory ng mga kababayan ko sa Maynila. SB, bakit ito yung chosen mo na dialysis and diagnostic center? Pinili ko to kasi tuwing umiikot po ako sa iba't ibang lugar sa Maynila o sa ibang lugar kahit sa hindi sa Maynila, ang laging bulong sa akin ay pampa-x-ray, pampa-laboratory, pampa-check up, pampa-hospital, pampagamot, pampa-dialysis. Ito naman yung lagi nating hinihiling. Hindi ito nanggaling out of thin air. This came from people asking help. Every day po yan sa mga social media ko, sa mga messages sa akin, sa opisina mo namin. Yan lang po laging hinihiling. Tulong sa pangkalusugan. Kasi paano nila tutulungan yung sarili nila kung may sakit sila? 'Di ba? Kung wala silang hindi sila makapagtrabaho kung may karamdaman sila. So lahat po ito, bunga ng pag-iikot ko sa grounds, pakikisalamuha ko sa mga kababayan natin na hindi ko na natiis, hindi ko na naawa talaga ako Kaya sabi ko, kailangan may gawin tayo. May gawin tayong pagbabago, may gawin tayong tulong. May hatid ko itong serbisyong to sa kanila. Kanina, SB, pinapanood namin yung yung video tungkol sa'yo. Sobrang multi-hyphenate ka na. Diba? I mean, from politics to business, etc. Ba't bigla mo gusto bumalik ng Maynila? Yun yung tahanan ko Doon ako lumaki. Yun yung lugar kung saan ako pinanganak, saan ako namulat, nangarap, at doon din ako masenso. Kaya gusto ko lang ibalik lahat ng binigay sa akin ng Diyos sa mga kababayan ko sa Maynila. Sabi ko nga, inaalay ko yung sarili ko, yung kapalaran ko para sa kanila. Kung walang titindig, walang maninindigan at walang lalaban para sa kanila, ano na mangyayari sa atin? Pero ready ka na ba sa three-way fight? Yes! Alam niyo po, buong buhay natin, mahirap ang pinagdaanan natin. Simula bata ako, nagsimula kami sa wala, hanggang nung nagnegosyo ko, hindi ka lalaki, mahirap yan. Hanggang pagtanda ko, laging hindi posible. Kaya ako, lumaki po ako na gusto kong i-prove lagi yung sarili ko with hard work, with prayers, consistency, determination. Wala namang imposible. Walang imposible sa mundong to, basta pure ang inyong intensyon,
gusto mong tumulong, gusto mong maging tulay para maihatid ang mga ganitong klaseng serbisyo sa tao, walang imposible. Yung sa Tutok to Win kasi parang landslide win siya. Alam Yes. mo, parang hindi ka masyado na challenge doon. Hindi masyado. Pero dito ba tingin mo, syempre, no, sinong mas, I'm sure tatakbo ka kasi ng, tama ba, mayor ng Maynila. Apa. Nandiyan si Isko na naririnig natin, si Honey. Sino tingin mo mas maugong na makakakompetensya mo sa puso ng mga Manilenyo? Hindi ko po talaga tinitignan yung mga makakalaban natin. Ang tinitignan ko yung mga tao. At ano pang mabibigay ko sa kanila, anong mga serbisyo, paano nila makikilala yung nasa puso ko, ano yung gusto kong mangyari. Gusto kong malaman nila yung ginagawa ko even before pa ng public service ko, even before pa nung show ko sa telebisyon. Matagal na po natin ginagawa yan, matagal na natin tumutulong sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung nagagawa ko po ito sa ibang lugar, what more pa sa Maynila. Ito, lahat ng ginagawa ko galing bulsa. So wala naman ako ibang nais kundi maging tulay para mahatid ko yung para sa tao. Yung pondo ng Maynila, mapunta ko sa tao. Kaysa mapunta sa iilang mga namumuno, sila lang po yung nakakaramdam ng ginhawa eh. Pero yung mga kababayan natin sa Maynila, puro hirap at walang ginhawang nararamdaman. Kaya yun yung gusto natin dalhin. Pagbabago at pag-asa sa Maynila. Pero Sam, if ever natatakbo si Isko, ano kaya mensahe mo sa kanya? Laban lang. Galingan na lang natin lahat. Ibigay natin yung para sa tao. Itulong natin. Maging totoo tayo. Yun lang naman eh. Alam mo, hindi na to pagalingan eh. Palinisan ng puso to. Maraming magaling na mumuno. Maraming magaling magsalita. Pero sana, tinutupad natin kung ano yung sinasabi natin. Tinutupad natin kung ano yung pinapangako natin. Gaya ng ginagawa po natin ngayon, tinupad po natin yung pangako natin na itutulong natin lahat to sa mga kababayan natin. SB, how are you taking the challenges from being in a legislative then executive position? Sa tingin ko, bilang congressman ngayon, tapos alam ko naman yung trabaho ng executive, sa tingin ko po mas magiging effective tayo sa executive kasi mas may papatupad mo kagad yung mga pagbabagong gusto mo. Kung gusto mong tulungan kagad yung mga nasa ospital, kung gusto mong gawing libre kagad yung gamot, libre yung pambayad ng ospital, kung gusto nating gawing 2,000 buwan-buwan ang allowance ng senior citizens natin sa Maynila, kayang gawin. Kasi ngayon, alam nyo ba, 500 pesos lang ang allowance ng mga seniors natin. Mga lola at lola ko sa Maynila, 500 lang, pati mga PWD. Sapat na ba yun? Hindi pa nakakarating. Di pa nakakarating, tama yan. Kaya ang gagawin natin, pag nabigyan tayong pagkakataon, yung 500 buwan-buwan, gagawin natin 2,000 buwan-buwan para sa lahat ng seniors at PWD. Kailan ka mag-file na COC? I think this coming week, malapit po. Eh. So bakit hindi na namin ikaw makita sa Will to Win? Baka wala muna kasi simula na po ng pagka-busy natin sa pag-ikot sa Maynila, pagpapakilala. Ang gusto ko lang naman, makilala ako ng mga tao, yung mga kababayan ko na meron palang SB, Batang Sampalok na matagal nang tumutulong at handang ialay yung serbisyo, yung kapalaran niya para sa taga Maynila. Gusto ko maintindihan nila na kung ako nagagawa ko yung mga pagtulong na kinakailangan sa mga kababayan natin sa sarili nating bulsa, what more pa kung yung pondo ng Maynila ay mapunta sa mga tao. Ito SB kasi parang napakakalmado naman ang buhay mo, di ba? Opo. Parang bigla ka naghanap ng challenge. Di ba? Parang bakit bigla mo to? Kasi I'm sure pag ganito, di ba, lalo na pag local yung elects, ang dumi. Ready ka na ba doon? Actually, nararamdaman ko na nga eh. Talaga? May Opo. kumakagal na? Grabe, yung bawat post ko minsan, dami mga troll farms mga bashers. Sabi ko, hindi ko na iniisip yun. Ang sabi ko, paramihan na lang na magandang ginagawa. Wala tayong ibang gagawin kundi pagtulong at kabutihan para sa pangamamayan. At gusto kong ipakita na kahit wala pa tayo doon, kaya na natin gawin sa sarili natin bulsa. Kaya pag napunta tayo doon, mas madami pa tayong ibibigay na tulong, mas dadagdagan pa natin.
Gaya ng mga tulong natin sa seniors, pagtatayo ng mga diagnostic centers, libreng ospital, allowance sa mga estudyante, paglinis sa Maynila kasi napakadumi ho ng Maynila. Alam mo na daw kung nasa ibang syudad ka at alam mo na pag napunta ka dito sa lugar namin, pag medyo hindi na ganun kaaya-aya, madumi na, alam mo na daw na Maynila. Tapos, nasa 5th riskiest city ho tayo sa buong mundo. So, takot yung mga tao. 'Di ba? So, yung peace and order kailangan din maayos. Ang dami. Number 1, yung corruption eh. Alam mo kung ba't dahil sobrang daming may hirap? Sana matigil at mabawasan man lang yung corruption sa Maynila. Kasi, ang nangyari, dahil wala silang mga negosyo, yung ilang namumuno, ginagawang negosyo, yung Maynila. Hindi lang yun. Baon na ho sa utang ang Maynila. Na dati wala namang ganyang kalaking utang. Ngayon, baon na. Hindi lang binaon sa utang, binenta pa ho lahat ng pagmamayari ng Maynila. From Divisoria, yung court, yung fire station, yung hospital, isang eskwelahan sa amin. Halos lahat ng patrimonial properties na binenta na. So, kung ikaw nag-iisip at negosyante ka mag-isip, itong mga properties na to could have been assets. Ibig sabihin, pwede sanang kumita para ho sa mga taga-Maynila. Ang nangyari, binenta mo lahat. Paano na yung mga taga-Maynila? Nabaon na sa utang, nawalan pa ng mga ari-arian. Sana binibenta mo sarili mong ari-arian. Wala kang karapatang magbenta ng ari-arian ng mga tao sa Maynila. SB, ready ka na dun sa, kasi mo mga troll farms ka na, no? Kino-combat mo ba yun? Hindi na. Sabi nga nila, action will speak for itself. Res ipsa loquitur, the thing will speak for itself. So, wala tayong ibang gagawin. Puro kabutihan, pagtulong. So, mga taong bayan na po siguro ang huhusga sa dulo. Anong edge mo sa kanila, sa mga tingin mo makakalaban mo, pagkalkalan na? Pwede ka bang kumalkal, makipagsabay? Hindi ko po linya yung makipagsiraan, makipagkalkalan. Lahat po ng sinasabi ko, hindi ko paninira. Na online na po yan. Nakikita naman yan, nababasa yan, alam nyong lahat yan. Lahat po yan, alam nyo na po eh. Ang mahirap pag nag-imbento na, pag nag-accuse ka na ng hindi totoo, yun po yung ayaw natin. At hindi natin lalaruin yung ganyan. Hahayaan natin taong bayan yung maghusga at makita kung ano yung talaga nasa puso natin. SB, tanong lang, na-donate mga yate naman? Ay, hindi naman po. Tapos na po tayo sa material ng mga bagay. Alam nyo po, hindi na po bago to. Yung iba rito matatagal na. May 10 taon na nga yung iba rito. Pero hindi kasi nagamit eh. So, meron naman tayong yate, pero pinaparent pa natin. Pero ito muna yung inuna natin. So yung clarification mo rito, hindi sa nakakailangan ka ng, ng pondo, kundi sawa ka na sa material. Iniisip ko na lang, mas marami pong makikinabang kaysa na nakapark lang po siya sa ating garahe. Lahat itong mga car collection na to, mga luxury vehicles, supercar, mas marami makikinabang na mga kababayan natin. Kailan ka naging over it? Diba? Alam nyo po, matagal na. Kasi, naalala nyo, pinramis ko yan noong 2021. Napanood nyo ba yung video? Kanina may video eh. May promise ako na 2021 pa lang, lahat ng car collection na pinakita ko will be auctioned and will be donated to charity. So, ngayong araw po, tinutupad ko lang yung pangako na yun. This is a promise fulfilled. And itong promise na to, tinutuhanan natin. At masayang-masaya ako dahil maraming sumuporta. And with your help, kumalat ng kumalat yung culture of giving. Kasi we don't just do this to help people, but also to inspire others to do the same. Gaano kabilis na ibenta itong mga Mga 2 linggo rin po. 2 linggo lang. Kasi hindi naman natin binenta na mataas eh. Binenta natin ng tamang presyo lang para mas madaling ma-dispose. mababa sa original? Mas mababa po ng konti. Collector din ang bumili. May mga collectors, may mga supporters. So, yan po ang kasiyahan ko ngayon na natulungan ako ng mga kaibigan natin. May iba, hindi kaibigan ng kaibigan. So, ito po ilan sa mga coaching na benta natin. Sino na pala, mamahala sa tutok ko eh? Wala pa nga po eh, pero kinakausap ko yung... Si Kuya Will. Hindi naman po kasi si Kuya Will is focused on will to win.
Puro private citizens nakabili, may celebrity oh. Puro private businessmen. Ayaw nilang ma-divulge. I was inviting them, but sabi nila, no need, no need. So sabi nila, basta nakatulong kami, okay na.